ayan mga kapuso, kitang-kita ng inyong mga mata. Laro ng mga kabataan sa harap ng computer ay malaswa pa sa ginagawa ng maraming nakatatanda. Kaya, minabuti po ng investigador, ng kapulisan at ng DSWD na pagsa-cyber nila ay i-game over na. Ang nakuha naming aktual na video ng kalaswaan ipinagbigay alam namin sa mga otoridad. Pati na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Bataan. Ipinakita namin sa kanila ang cybersex video na kuha ng aming asset mula sa Amerika. Matapos ito'y nagplano sila para matigil na ang kalaswaan at pang-aabuso sa kabataan. Sa visa na rin ang search warrant. Responde ang mga otoridad para sagipin ang mga bata. Sa aming pagpasok, ito ang aming dinatnan. Mga minor de edad na lalaki nakahubad at may ginagawang palabas. Teka, parang natatandaan namin ang batang ito. Siya nga yung nasa aktual na video ng cyber. Talikod. Magkakalang sa sapalan nga. Malapitan naming nakita at nakilala ang itinuturong may-ari ng cyber house. Buka muna rito. Oo. Sige, aaminin ko sa inyo lahat. Sige, matagal na ako nag-stop sa ganito. So, lahat ng mga hinawakan ko is nagalit sa akin. So, sari-sarili na sila. So, ngayon, naiinggit sila is because dahil sa sinasabi nilang marami kong kinita, ganun-ganon. Tapos ngayon, paparade nila ako. Alam ko yan, alam ko lahat. Matagal na nagbabanta sa akin yung mga yun eh. Tapos ngayon, kung kailan ako nag-stop, doon nila akong papahuli. Bakit ganon? Ano ka mo? Matagal ka nang tumigil. Bakit ilang araw bago gawin ang operasyon? Nakapost pa kayo sa www.livejasmine.com. Naku, wag nang mag-deny. Don't tell a lie. Bukod sa pagpapatakbo, hindi ba performer ka rin? Nag-work talaga ako is sa Angeles. Tapos, paano mo nalaman yung ganitong klase? nag-ano lang sa akin. Masama na makipagrelasyon sa foreigner, di ba? Totoo po, marami. Halos 3 taon na pala ang kanyang operasyon. Pero limitado lang daw ang kanilang way of action. Hindi naman masyado malaswa. Is totally talagang nakikipag-communicate ka lang naman sa ibang bansa, sa ibang mga tao. Ganun lang. Sabi mo papakita mo lang yung sex organ mo, ganun lang. Wala na ibang lasong. Ano ka mo? Walang malaswang ginagawa. Eh ano itong nakuna namin? Tawag dun is couple. Pero hindi naman ginagawa yun. Siyempre kahit paano, bakla nga kami, ibig sabihin, pag-girl kami, di ba? Siyempre mahiya naman kami sa lalaki kung gagawin namin makikita yung ari namin. Talaga lang, ha? Sa unay, nahiyaring munang umamin sa amin ang mga batang performer na nasagip. Bakit niyo ginagawa na gano'n? Nagsisex kayo ba? Lalaki sa inyo? Hindi ako malinaw. Ay, talaga? Oo, lalaki ako. Hindi ka nakikipag ng sex? Hindi Ako nang namin sa US eh. Hindi ako pati yun. Gusto mo mag-view ng Yung video mo? Ako nang namin. Hindi talaga ikaw yan, ha? Ako. Meron kami. Si Josh naman, hindi niya tunay na pangalan. Nakailang kliyente na raw siya mula na magtrabaho dito. Alam ng parents mo na nagsa-cybersex ka? Ilang buwan ka na nagsa-cyber? One time. Ha? One time. Sa tulong naman ng computer forensic examiner ng CIDG, isa-isang nakuha ang mga computer at iba pang kagamitan sa cybersex. At sandali lang, may pahabol pang gadget na nakita sa loob ng kwarto. Ito, vibrator to eh. Vibrator. At ang listahan ng mga performer at mga kinita na bisto rin.
Makaraan ng ilang sandali, dinala na sa presinto ang mga bata kasama ang may-ari ng cyber house. Meron dong 6 na kabataan, at least 4 na kabataan. May 6 na tao na nagsasayawan, na naka-bikini lang. Meron silang computer doon, isang laptop, may mga webcam para sa para nga makapag-cybersex. Pero masigit na masakit ito para sa kanilang mga magulang. Bilang niya. Kasi masakit sa magulang ng gano'n. Hanggang sa nangyari yung gano'n. Isinailalim muna sa pangangalaga ng DSWD ang mga nasagip na kabataan. Dito, magkakaroon ng counseling o pagpapayo para turuan sila kung paano malalampasan ang mapait na karanasan. One-on-one counseling, family conference. Kasi kailangan makausap yung parents ni sa tingin ko. Ako naniniwala ko hindi alam ng magulang niya yung pangyayaring ito sa buhay niya. Pagsamantala silang mananatili rito. Sa isinagawa namang computer forensic exam sa Camp Crame, ito ang aming nakita. Mga hubad na imahe at mga video ng mga performer. We have actually seen some images na could actually depict to a cybersex na nagawa ng tao. Narito rin ang mga pineki umanong driver's license at birth certificate ng mga minor de edad na performer. Maging ang agreement o kasunduan sa website na www.livejasmine.com ng cybersex operation na hanap din. Sa cellphone ng may-ari ng cyberhouse, nasilip din namin ang kanyang actual performance. Malasiging diba? Ang mga files sa computer at cellphone ang matibay na ebidensya ng mga otoridad. Kaya ngayon, haharapin na ng nagpapatakbo at may-ari ng cyberhouse ang kaso anti-human trafficking. In relation to RA 7610, yung sa child abuse. At kapag napatunayan na sila ngay nagkasala, pwede siyang makulong ng 20 taon at magmumulta pa siya ng 1 milyon hanggang 2 milyong piso.